Magandang araw mga kababayan, magandang araw mga suki at tagapagsuporta ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Balita at Talakayan. Oy mga kababayan, sa nagaantay ng ating live stream sa Facebook at sa YouTube, medyo nahihirapan po si Ka Eric na i-synchronize ang ating live stream sapagkat ang Facebook po ay nakaban ako, no? Naka-disable po ang features ko para makapag-access ng live stream mula pa po kahapon. So subukan ko po na YouTube lang muna ang live, no? Pero mas marami po kasi ang gustong manood din sa Facebook. So I hope na magkakaroon po ng solusyon o ma-address po ang aking naging problema hinggil po sa aking Facebook live na hindi ko po magagamit. But nonetheless, regular po, araw-araw pa rin po mag-upload si Ka Eric ng ating video talakayan o ng ating balita at talakayan dito sa channel po ni Ka Eric. Pagtiyagaan muna natin ito at tulungan niyo po ako na ma-promote, ma-share and mapalagana po ang ating balita at talakayan. Sa oras na ito, magbibigay tayo ng pananaw sa balita na kasabay na sumabog din po kahapon, no? Magkasabay ito. Unahin po natin itong utos na inalabas ng Korte Suprema na nagbibigay ng 10 araw upang sumagot at magbigay ng katugunan si Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang Executive Secretary upang tugunan ang mando ng Korte Suprema na magpaliwanag siya dito sa petisyon for mandamus, kung saan po pinag-uutos kung sakaling maaprubahan ito ay mag-mandatory mental procedures of health status si Ginoong Marcos at kasabay niyan ang kanyang mandatory na pagpapailalim sa hair follicle drug testing. Ito po ay nakasalang sa Korte Suprema. Ang grupo po ng nila dating congressman pa naman yata siya ngayon, I think hindi na, no, former congressman Bebot Alvarez from Davao, and ganon din po sa grupo ng UPI ng United People's Initiative. So there is a petition pending right now sa Korte Suprema. Patungkol po ito sa status ng kalusugang pang physical, medical and mental status ni Ginoong Marcos at pati po ang panawagan sa petisyon sa Korte Suprema na ipailalim si Ginoong Marcos sa mandatory drug testing gamit po ang hair follicle test procedure. So 10 days po ang ibinigay ng Korte Suprema na magpapaliwanag sila Marcos dito. Magandang development ito sa tatlong bagay. Una, kinikilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng mga mamamayan na sa pamamagitan ng mga representatives nito na nagbibigay ng o naghahain ng petisyon sa Korte Suprema na maging isang national and public interest issue ang kalagayang pangkalusugan ng presidente. Sapagkat sa ilalim po ng saligang batas sa 1987 Constitution, mandatory po na kapag ang presidente po ay na-challenge o kaya mayroon pong obvious na kalagayan na ito ay sumasailalim o nagkakaroon ng seryosong karamdaman, ay dapat po magkaroon ito ng open, public, transparent revelation hinggil sa status ng kanyang pangkalusugan, physical, mental. At yan ay sa dahilan na noong panahon po ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., ang unang diktador ng Pilipinas na nag-abuso sa poder at kapangyarihan at naglimas din ng kaban ng bayan during his almost 20 years ng paghahari sa Pilipinas, si Ferdinand Marcos Sr., kahit po na siya ay nasa malala na kalagayan ng karamdaman sa kanyang sakit na lupus at nagkakaroon na ng mga dialysis sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kidney at buong kalusugan niya ay nasa bingit na po ng alanganin, itinago pa rin po ito sa mga mamamayan sapagkat ayaw niyang umalis sa kapangyarihan. And for that reason, nang matanggal po at napalayas na
ang diktadura ni Marcos Sr. at nagkaroon ng bagong gobyerno sa ilalim po nila Corazon Aquino, isa sa na-include na probisyon sa ating saligang batas ay ang pagkakaroon po ng mandatory requirement na dapat ang presidente ay magiging tapat at lantad ang pag-uulat ng kanyang kalusugang pangkalagayan sapagkat hindi pwede na nakatiwangwang ang ating gobyerno sakaling may masamang pangyayari o may mga karamdaman na hindi po magkakapagbigay ng patuloy na kakayanan upang gampanan ng presidente ang kanyang duties and responsibilities upang ma-discharge ng tama ang kanyang power and authority sa pagiging Pangulo. Kaya nga ang Vice President ay nakatalaga yan bilang constitutional successor who is also known as the standby president. Ang Vice President, according to the constitutional provision on succession to power, siya po ang standby president. Kaya nang umugong ang mga balita tungkol po sa possibility ng may iniinda at pinagdadaanan na matinding karamdaman o pagkakasakit si Marcos Jr., lalo na ang paulit-ulit na mga aligasyon na siya ay pabalik-balik sa St. Luke Hospital. Ngunit walang malinaw na pagpapaliwanag maliban doon sa nakaraang buwan. Inamin na rin po mismo ng palasyo ng Malacanang that si Ginoong Marcos ay mayroon pong karamdaman na tinatawag na chronic diverticulitis, na ang ibig sabihin po nito pamamaga ng diverticulum at pwedeng maapektuhan po ang kanyang colon system, yung kanyang bituka at iba pang mga internal organs niya. So, hindi na po nagpaliwanag ng karagdagan pa ang palasyo ng Malacanang hinggil dito, kaya naman po umugong muli ng matagal na panahon, mga almost 5 days, hindi po nakikita si Marcos Jr. sa mga presidential ceremonial activities and even public engagement. At para ito ay mabigyan ng liwanag at ng masunod ang probisyon ng saligang batas, naghain po ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng UPI at pati pong grupo nila dating Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. And yun, kahapon, nag-issue po ang Korte Suprema ng kautusan na sumagot at magpaliwanag ng within the 10 araw na period or 10 days ang Office of the President kung bakit hindi dapat i-issue ang mandamos or the writ of mandamos. Pag sinabi pong writ of mandamos, ay inuutusan ng korte na magpailalim si Marcos Jr. sa mandatory medical, physical, and mental check-up and i-report sa taong bayan ang aktual na kalagayan ng kanyang kalusugan, including ang kaakibat na bahagi ng petisyon for mandamos ay ang pagpanawagan na ipailalim din siya sa mandatory hair follicle type drug testing. Pinapaliwanag pa lang po sila Marcos at ang Office of the President. Hindi pa po nagbibigay ng desisyon ang Korte Suprema. Subalit, sa pangalawang rason, malinaw po na ito ay isang legitimate, valid issue na hindi dapat po ginagamit ng Malacanang para magpanupil at magkaroon po ng pangingitil o pagkitil at pagpigil sa pag-exercise ng mga mamamayan ng kanilang critical question on the real health status of the President. Kasi po, may mga pagbabanta ang Presidential Communications Office na pinapaimbestigahan na nila sa National Bureau of Investigation at sa DOJ, Department of Justice, ang posibilidad po ng pagsasampa ng kaso doon sa mga nagpakalat di umano ng fake news hinggil sa current health situation ni Marcos Jr. In fact, may pending pa akong kaso dyan o reklamo sa Department of Justice, kasama ko si Ginoong Jason Sa. Nagtanong lang naman po ako, hindi ako nag-share o nagpakalat ng anumang dokumento pertaining to the so-called report on the health status of the President. But I made categorical questions with intent that the President
is not above the law, and the President and his cabinet secretaries are mandated by the Constitution na dapat magpaliwanag po sila at maging tapat at maging objective para ipakita sa mga mamamayan ang kalagayan ng totoong sitwasyon sa pangkalusugang usapin ng Presidente o ni Marcos Jr. And that issue, that question being raised by Ka Eric, bahagi po yan ng tinatawag na good citizens duty. Tungkulin po ng mabuting mamamayan na bantayan ang mga nagaganap sa ating gobyerno, kasabay po dito ang mga controversial issues that have effects dito po sa pag-andar ng ating burokrasya, ng ating pambansang ekonomiya, kalakip na po ang ating mga kalagayang pangseguridad. And that is the reason why that issue na idinulog po sa certiorari for the issuance of mandamus, dyan po sa Korte Suprema or petition for issuance of mandamus, ay mahalaga na kinilala ng Korte Suprema that indeed there are valid issues pertaining to the health condition of the President. Among others, lalo pa ang kanyang kalagayan ay iniuugnay sa kanyang problema sa pagiging chronic drug abuser, which was earlier revealed na, inihayag po yan at kinumpirma ni Senator Amy Marcos na nagdudurog po hanggang sa kasalukuyan si Bongbong Marcos Jr. That revelation made by Senator Amy Marcos pertaining to the existence of chronic drug abuse pattern sa gobyerno ni Bongbong Marcos Jr., partikular sa kanyang kapatid ni Senator Amy na to, referring to the President kay Bongbong Marcos Jr., at sa mga tauhan nila ay nagpapakita na seryoso po ang usapin sa hair follicle drug testing, sapagkat ito ay patungkol sa pamamayani ng integridad ng mga opisina ng gobyerno na dapat kapag nanggaling ito sa mataas na opisyal ng gobyerno, lalo na sa Presidente, the law must apply on the mandate of the Constitution, in the spirit of national security, in the spirit of stability ng ating pamahalaan. Hindi naman po pwede na itatago na lamang nila Marcos Jr. forever ang kanyang iniindang karamdaman o nararamdaman niyang sakit kung mayroon man talaga, sapagkat it would be unfair to the Filipino people na hindi na pala Presidente ang siyang nagpapatakbo ng gobyerno, sapagkat ginamit na ito pong substitution na temporary lang by designating the Executive Secretary and some other cabinet to oversee the almost 6 months to 1 year na mawawala po sakaling mang magpapagamot si Ginoong Marcos. Kaya yan ay usapin po yan ng temporary vacancy. And the temporary vacancy in the Constitution, nakasaad po na hindi pwede na magtalaga si Marcos Jr. ng sarili niyang pinagpipilian na mga cabinet secretaries, sapagkat ang otoridad na para gawin po yan, mga kababayan, ay nakasaad naman sa Constitution. It will be the Vice President that shall be the substitute to the President sakaling magkaroon po ng temporary or permanent vacancy. At ang isa sa mga issue dyan ay ang health issue ng Presidente. Kasama pa dyan ang impeachment, kung mapapa-impeach siya, or yung pandaraya, panunuhol at iba pang mga gawain na magkakaroon ng solid basis to demand for the resignation or for the removal from power of Marcos Jr. Pero hindi po pinapayagan ng saligang batas na si Ginoong Marcos po ay magtalaga ng sarili niyang substitute sa kung sakaling siya ay magpapagamot, magpaparehab. Hindi pwede po na ang kanyang itinalaga ang magpapatuloy ng kanyang functions sakali mang pumasok siya dito sa mga grounds to declare permanent or temporary vacancy in office, at ang nakalagay po ang susunod ay ang standby president. And when that happens, ang vice president po ang nakatakda na maging susunod na pangulo. Kaya
todo urong sulong po si Ginoong Marcos at ang kanyang mga barkada kasi natatakot sila na lumabas po ang katotohanan. Lalo pa dito sa usapin ng chronic drug abuse problem of the President, and ito ngayon ay nalulugmok na rin po siya sa kanyang buhay dahil hindi po nakakakuha ng totoo na pagkakaroon ng ulat kung ano talaga ang kanyang kalagayang pisikal, mental at pangkalusugan. So, maraming salamat. At ang Korte Suprema ay nagparamdam po na bibigyan nila ng sapat na pagkakataon si Marcos Jr. na sagutin at patunayang mali itong mga naging basis kung bakit pinapanawagan na siya ay mag-resign. At ito, makikita natin that lumalawak pala ang clamor of the people na huwag papayagan na hindi makapagpaliwanag itong si Marcos Jr. in behalf of the Office of the President patungkol sa mga solid at lehitimo na mga pagpapaliwanag na ginagawa po ng iba't ibang sektor. And this is the first time na ang Supreme Court ay nagsalita sa pamamagitan ng order while the petition is subject for deliberation. At nakikita naman po natin na medyo nahihirapan po ilihis nila Marcos at nila Romualdez itong panawagan ng Korte Suprema na magpaliwanag po si Marcos Jr. sa totoong kalagayan ng kanyang pangkalusugang mental at pangkalusugang pisikal, kasabay po itong nangyayari ngayon sa ating sa ating iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya abangan natin kung mag-comply sila in 10 days time at gaano katagal pa magdedesisyon ang Korte Suprema that it will become favorable for the petitioners na imamando kay Ginoong Marcos Jr. ang mandatory hair follicle drug test at ang iba pang mga aspeto ng paglalahad ng katotohanan tungkol sa kanyang status sa pangkalusugan. So maraming salamat din sa Korte Suprema for your enduring legacy na dapat itulak pa ng totoo at seryoso na ang mga nag-aabuso sa kapangyarihan at naglulustay at gumagapang at naglilimas sa kaban ng bayan ay may kalalagyan po sa ating mga proseso at may batas na pwedeng sila ay mapapanagot. Including kapag itinanggi nila, subalit ang sirkumstansya ay nagpatotoo na mayroong batayan hinggil po sa pagkwestiyon ng status ng pangkalusugang kalagayan ng presidente. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng Ka Eric Celis YouTube channel. At utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya na patuloy na lumalakas, lumalawak at dumadami ang audience share and viewership po ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!